Mapagmahal silang mag-asawa sa araw, ngunit gabi-gabi, walang awa siyang binubugbog ng asawa. Mas masahol pa, tuwing umaga, kailangan niyang magsuot ng mga damit na pinili ni Inwook. Maging ang kanyang damit panloob ay dapat ayon sa kanyang kagustuhan. Ayaw niyang may lalaking lumapit kay Marie, kaya ikinulong niya ito sa isang marangyang villa buong araw. Naglagay pa siya ng mga surveillance camera sa bahay. Ilang beses nang sinubukan ni Marie na makatakas sa impyernong buhay na ito, pero lagi siyang nahuhuli. Hindi niya mapigilan ang mayaman at makapangyarihang asawa, kaya lagi siyang binubugbog tuwing uwi siya. Hindi alam ni Marie kung hanggang kailan siya mabubuhay ng ganito. Nang araw na yon, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan para humingi ng tulong. Sinabi niya na pupunta siya sa ospital para bisitahin ang kanyang may sakit na ina. Sa ilalim ng maingat na pagbabantay ng mga gwardiya, pumasok siya sa ospital. Pagkapasok, palihim siyang lumabas sa likurang pinto. Nakipagkita siya sa kaibigan, ngunit nalaman ni Inwook na wala siya sa ospital. Agad siyang nagpunta sa kinaroroonan ni Marie. Maya-maya pa, nagtungo sa banyo ang kanyang matalik na kaibigan, iniwan si Marie na mag-isa kasama ang boyfriend ng kaibigan. Nakita ni Inwook na nakikipag-usap at nagtatawanan siya sa isang lalaki. Nagselos siya at nagalit. Pumasok siya at hinila si Marie palabas. Sa daan pa uwi, umabot sa rurok ang galit ni Inwook. Sarkastikong tinanong niya kung nag-enjoy ba ito sa ibang lalaki. Pinaliwanag niya na boyfriend iyon ng kaibigan niya at ngayon lang niya ito nakilala. Pero hindi siya nakinig, inakusahan siyang nagsisinungaling. Sinabi niya kung hindi niya nalaman, may iba pa raw silang gagawin. Pagka-uwi, isinara ni Inwook ang mga kurtina, hinubad ang relo, inirolyo ang manggas, at lumapit kay Marie. Nang makita ang mabangis na tingin sa mukha ng asawa, lalo siyang natakot at nanlumo. Alam niyang bubugbugin na naman siya. Mahinang niyakap ni Marie ang kanyang ulo at umiyak sa kanyang kahabag-habag na kapalaran. Kinabukasan, dinala ng katulong ang kanyang birth control pills na itinapon niya gaya ng dati. Alam niya na gagamitin ni Inwook ang bata para panatilihin siyang nakakulong hanggang mamatay. Nahuli siya ni Inwook na ginagawa ito. Parang demonyo, hinila niya ito sa silid at pinisil ang mukha nito. Matapos siyang bugbugin, napuno ng pasa ang kanyang katawan. Hindi na kayang tiisin ni Marie ang ganitong buhay. Naduduwal siya sa tuwing hinahalikan ni Inwook ang kanyang leg, kaya tumakbo siya sa banyo para magsuka. Kumuha siya ng gunting at pinutol ang kanyang mahabang buhok. Hindi na niya kayang mabuhay kasama niya. Gusto niyang wakasan ang buhay para makatakas kay Inwook, pero may sakit siyang inang nangangailangan niya. Nang araw na yon, nakakita siya ng balita tungkol sa sikat na plastic surgeon sa Korea na kayang magpalit ng mukha. Isang matalinong ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Gabi-gabi, walang awang binubugbog si Marie, pero laging iniiwasan ang kanyang mukha. Para makatakas sa kanyang mapang-abusong asawa, nagpasya siyang magparetoke ng mukha. Kaya isang gabing maulan, tumakas siya mula sa villa at tumakbo papunta sa ospital ng plastic surgery. Upang maiwasan ang mga gwardiya ni Inwook, tumayo siya sa ulan, naghihintay na matapos ang trabaho ni Dr. Jongwon. Pagkatapos, tahimik siyang sumunod sa kanya. Matapos ang isang mahirap na paglalakbay, sa wakas ay nakarating siya kay Dr. Jongwon, ngunit dahil sa malamig na ulan ay nawalan siya ng malay. Mabuti na lang at narinig ni Dr. Jongwon na may nahulog. Nagmadali siyang lumabas para makita kung ano ang nangyari. Dinala niya ito sa loob ng kanyang bahay at ibinigay ang mga damit ng kanyang asawa para magbihis. Bago pa man matanong ni Dr. Jongwon kung ano ang problema, tinanggal ni Marie ang buttons ng kanyang polo at ipinakita ang kanyang nabugbog na katawan, nagmamakaawa na tulungan siya. Hindi na niya kayang mabuhay sa kanyang mukha. Nakiusap siya na bigyan siya ng bagong mukha. Gusto niyang mabuhay. Pagkatapos, sinabi ni Marie kay Dr. Jongwon ang lahat. Lumabas na kamukha niya ang pumanaw na ina ni Inwook. Binubugbog siya ni Inwook gabi-gabi dahil nasaksihan niya ang kanyang ama na binubugbog ang kanyang ina araw-araw noong bata pa siya. Nakita niya ang kanyang ina na namatay sa kamay ng kanyang ama. Doon nabuo ang kanyang baluktot at distorteng sikolohiya. Nang una niyang makilala si Marie, nagulat siya sa kagandahan ng mukha nito. Agad niyang ginamit ang lahat ng paraan para mapakasalan siya. Noong una, akala ni Marie nakahanap siya ng mabuting asawa, pero habang tumatagal, unti-unting lumabas ang tunay na ugali niya. Gabi-gabi siyang binubugbog nito. Kalaunan, nalaman niyang hindi pala siya mahalaga sa asawa, gusto lang nito ng babaeng kamukha ng kanyang ina. Kaya hindi niya kailanman sinasaktan ang mukha nito. Ang kanyang kamalasan ay nagmula sa kanyang mukha. Desperadong nagmakaawa si Marie kay Jongwon na iligtas siya, pero pinayuhan lang siya nitong humingi ng tulong sa batas. Hindi alam ni Jongwon na sinubukan na ni Marie ang lahat, pero hindi pa rin siya nakatakas sa asawa. Habang nag-aalinlangan si Jongwon, nakatanggap siya ng agarang mensahe na pumunta kaagad sa ospital. Sinabi niya kay Marie na manatili roon at hintayin siyang bumalik. Pagkaalis ni Jongwon, biglang naisip ni Marie na kahit tumakas na siya, nasa kamay pa rin ni Inwook ang kanyang may sakit na ina. Tumawag siya sa ospital kung saan ginagamot ang kanyang ina, ngunit nakatanggap siya ng balita na malubha raw ang kalagayan nito. Matapos ibaba ang telepono, tumakbo siya roon, hindi alam na pakana pala ito ni Inwook. Kinakabahan siyang tumakbo papunta sa kwarto ng kanyang ina. Nang makita niyang ligtas at maayos ang kanyang ina, medyo nakahinga siya ng maluwag. Ngunit nang tumingin siya sa direksyon na itinuro ng kanyang ina, nakita niya ang isang figura na magpapamulto sa kanya habang buhay. Kilabot siya sa pagpapakita ni Inwook. Hindi siya pinayagang manatili para dalawin ang kanyang ina. Pagbalik nila sa bahay, pinahirapan niya ito hanggang halos mamatay, pero hindi pa rin siya sumuko sa pagtakas. Upang makalayo sa kanyang malupit na asawa, gumawa siya ng perpektong plano sa pagtakas.
Kinabukasan, nalaman ni Marie na hindi siya maaaring magkaanak. Kung malalaman ito ni Inwook, patay na siya. Ang tanging paraan niya ay tumakas para makawala sa lalaking iyon. Gabi na, naglagay siya ng sulat pamamaalam sa kotse ni Inwook para magmukhang nagpakamatay siya. Pinatay niya ang telepono na may tracking device, kumain ng marami, at nag-impake ng gamit. Pumunta siya sa dalampasigan. Tinanggal niya ang mataas na takong at binuksan ang telepono para magmukhang tumalon siya sa dagat. Sa wakas, malaya na si Marie. Tumingin siya sa dagat ng may mas determinadong mukha kaysa dati. Nahanap ni Inwook ang lokasyon ni Marie at agad nagpadala ng tauhan para hanapin siya. Sinundan niya ang signal hanggang dalampasigan pero nakita lang niya ang mga gamit nito sa pampang. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang bangkay nito. Kahit napatay na siya, kailangan niyang makita ang katawan nito. Ngunit naniniwala si Inwook na hindi basta-basta magpapakamatay ang kanyang asawa. Tumingin siya sa makapal na kabubatan sa likuran niya. Sinasabi ng kanyang kutob na buhay pa si Marie. Agad niyang pinadala ang kanyang mga tauhan sa kabubatan para hanapin siya. Samantala, tumatakbo rin si Marie sa kabubatan pero natisod siya sa ugat ng puno at nahulog. Nalaglag niya ang kanyang pitaka. Tumayo siya para hanapin ito pero nakarinig siya ng boses na bumabagabag sa kanya. Sa huli, iniwan niya ang kanyang pitaka at tumakbo palayo. Nagmadali siyang lumabas ng kabubatan patungo sa kalsada at kumaway para makakuha ng masasakyan. Sa kanyang desperadong sitwasyon, ginamit niya ang katawan para harangan ang mga kotse. Nang dumaan si Dr. Jungwon, binigyan niya ito ng masasakyan. Tinanong ni Jungwon si Marie kung ano ang nangyari. Sinabi niya na kailangan niyang isipin ni Inwook na patay na siya para makatakas. Kailangan niyang mawala sa mundo para hindi siya mahanap. Iyon lang ang paraan. Si Dr. Jungwon ay pumayag na tulungan siyang tumakas magpakailanman. Kalaunan, dinala ni Jungwon si Marie sa kanyang ospital at binigyan siya ng operasyon sa mukha ng gabing iyon. Tinanong niya kung anong klaseng mukha ang gusto niya. Sinabi ni Marie na hanggat hindi siya nakikilala ni Inwook, iyon lang ang mahalaga. Ang kawawa niyang babae ay may maraming doktor na nagsagawa ng operasyon sa mukha para sa kanya. Pero nang tanggalin ni Jungwon ang mga bendahe, kahit alam niya ang aasahan, nagulat siya at nabuwal. Ito ay dahil kamukha niya ang kanyang yumaong asawa. Kahit inihanda na ni Jungwon ang sarili bago ang operasyon, nang makita niya muli ang mukha, lumitaw ang mga alaala ng asawa niya noong nabubuhay pa. Hindi niya makayanan ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa. Handa na rin si Marie. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang kanyang mga mata. Nang makita ang di pamilyar na mukha sa salamin, naantig siya. Inisip niya ang mga taon ng pagpapahirap na dinanas niya kay Inwook. Sa wakas, may bagong mukha na siya para makatakas sa kanyang malupit na asawa. Pagkatapos, taos-puso niyang pinasalamatan si Jungwon. Habang naglalakad sa kalsada, tumigil si Marie sa harap ng bawat salamin para tingnan ang kanyang mukha. Kahit hindi niya alam kung kaninong mukha iyon, nagpasya siyang mamuhay ng masaya mula ngayon. Noon, si Marie ay nagdusa sa mental at pisikal na paghihirap. Ngayon, malaya na siya pero hirap pa rin siyang mabuhay sa araw-araw. Wala siyang ni isang sentimo sa bulsa. Napilitan siyang magpalipas ng gabi sa istasyon ng bus. Kinabukasan, bigla niyang naalala na nahulog ang kanyang pitaka sa bundok. Wala siyang magawa kundi bumalik para hanapin ito. Pero pagdating doon, nakita niya ang mga tauhan ni Inwook na hinahanap siya. Para hindi siya matuklasan, tumakbo siya pero nakasalubong niya ang abusadong asawa sa kalsada. Kahit bago na ang kanyang mukha, hindi pa rin nawala ang takot na itinanim ni Inwook sa kanya. Mabilis na naglakad si Marie dahil sa takot. Aksidente niyang nabangga ang isang tao. Mabilis niyang pinulot ang nahulog na bag at tumakbo palayo. Bigla siyang tinawag ni Inwook. Nanginig siya sa takot. Lumabas na tinulungan lang pala siya ni Inwook na pulutin ang mga nahulog niyang gamit. Sobrang natakot siya sa buong pangyayari. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Marie sa paggala sa mga lansangan. Dating mayamang asawa siya pero ngayon tinapay na lang ang kinakain para mabuhay. Nagtangkang maghanap ng trabaho pero walang kumuha sa kanya dahil walang karanasan. Nang gumabi, wala nang mapuntahan si Marie. Gumala siya sa mga kalye at nagsilong sa ilalim ng mga bubungan kapag umuulan. Sa kasamaang palad, nakasalubong niya ang dalawang tulisan na gustong manakit sa kanya. Lumaban si Marie at pinunit ang kanilang mga damit. Dahil dito, dinala siya sa istasyon ng pulisya. Wala siyang choice kundi tawagan si Jungwon para humingi ng tulong. Pagdating niya sa istasyon, nakita niya si Marie na parang batang nagkamali at medyo naawa siya. Matapos siyang ipianza, dinala siya ni Jungwon sa kainan at maalalahanin pang binigyan ng kutsara. Naantig si Marie sa pag-aalaga niya na hindi pa niya naranasan dati. Hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Pagkatapos, dinala siya ni Jungwon pabalik sa kanyang bahay. Kinaumagahan, maagang nagising si Marie para maghanda ng almusal bilang pasasalamat kay Jungwon. Tinanong din niya kung bakit hindi niya nakita ang asawa nito. Ngunit nang makitang walang sagot si Jungwon, hindi na siya muling nagtanong. Hindi alam ni Marie na pumanaw na ang asawa ni Jungwon at binigyan siya nito ng operasyon para magmukhang tulad ng asawa niya. Nang akala ni Marie na ligtas na siya, natagpuan ni Inwook ang pitaka niyang nahulog sa kabubatan. Sigurado siyang nagtatago lang ito sa kanya. Ilang buwan na ang nakararaan nang pumanaw ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit ngayon ay nakita ni Haira ang isang tao na kamukha ng kanyang kaibigan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Nakita ito ni Jungwon at tinawag si Haira sa labas. Tinanong ni Haira kung sino ang taong nakita niya. Tumanggi siya dahil natatakot na marinig sila ni Marie. Sinabi niya na tanungin na lang siya sa ibang pagkakataon.
Ngunit pilit na ininsist ni Haira na sabihin niya ngayon din nang makitang hindi sumagot si Jongwon na unawaan ni Haira ang lahat. Hindi siya makapaniwala na binigyan ng plastic surgeon ang iba ng operasyon para magmukhang asawa niya. Ngunit narinig ni Marie na nasa loob ng bahay ang kanilang pag-uusap. Doon niya napagtanto kung bakit hindi sinasagot ni Jongwon ang mga tanong niya tungkol sa asawa nito. Noong pumasok siya sa storage room para kunin ang vacuum cleaner, mas kinabahan si Jongwon kaysa dati. Sa pag-isip nito, pumasok siya sa kwarto na ayaw ipapasok ni Jongwon sa kanya. Nang tignan niya ang larawang nakatago sa istante, kahit na inihanda na niya ang kanyang sarili, nang makita niya ang taong eksaktong kamukha niya, parang gumagamit siya ng katawan ng ibang tao. Doon niya napagtanto na binigyan siya ni Jongwon ng operasyon dahil labis niyang namimiss ang kanyang yumaong asawa. Nang gabing iyon, nag-iisa si Marie sa parke. Lumapit sa kanya si Jongwon. Sinabi ni Marie na naintindihan na niya ngayon kung bakit nagulat siya nang alisin niya ang mga bendahe. Nang marinig ito, taos-puso siyang humingi ng tawad pero sinabi ni Marie na hindi niya kailangang makaramdam ng pagkakasala. Sinabi niya na dahil sa tulong nito, nakatakas siya mula sa kakilakilabot na buhay na yon. Tinulungan niya siyang mabuhay muli. Hindi na mahalaga kung sino ang kamukha niya ngayon. Pagkatapos, sa daan pa uwi, ayaw ni Marie na maalalang ni Jongwon ang kanyang yumaong asawa tuwing nakikita siya. Hiniling niya na magkita sila para sa hapunan kinabukasan para magpaalam at saka siya maghahanap ng sarili niyang buhay. Ngunit hindi niya alam na natagpuan na ng kanyang mayamang asawa ang pitaka na nahulog niya sa kabubatan at sigurado si Wook na nagtatago lang siya sa kanya. Nang gabing iyon, biglang naalala ni In Wook na nang tumakas si Marie at umuwi, kakaibang damit ang suot niya. Inakala niya na may tumulong sa kanya. Kaya kinabukasan, kumuha si In Wook ng babaeng pulis para alamin ang brand ng damit at hanapin ang tindahan. Ginamit niya ang investigasyon bilang dahilan para makuha ang listahan ng mga customer. Sa investigasyon, nalaman niya na limitadong edisyon ang damit na may 10 piraso lang, kaya malamang itinago ng mga customer ito. Kailangan lang niyang hanapin ang taong walang damit at makakakita siya ng bakas tungkol kay Marie. Pagkatapos, nagpunta sila sa bawat bahay para magtanong at nakita na lahat ay may hawak ng damit. 2 tao na lang ang hindi pa nila napupuntahan. Mabilis nilang nahanap ang isa sa kanila, si Haira. Ginamit ng pulis ang investigasyon bilang dahilan at hiniling na ipakita niya ang katulad na damit. Wala nang nagawa si Haira kundi pumasok sa dressing room para tumingin. Naalala niya na ang kanyang matalik na kaibigan ay may ganitong damit din. Posible kaya na ipinahiram ni Jongwon ang damit sa babaeng yon. Matapos ipakita ni Haira kay In Wook ang damit, sila at ang pulis ay naghanap ng huling tao sa listahan. Pumasok si In Wook sa bahay nang hindi naghihintay ng pahintulot ni Jongwon. Nakita niya ang 2 plato ng pagkain sa mesa, pero hindi niya nakita ang asawa ni Jongwon. Lalo siyang naging suspetsoso dahil dito. Pagkatapos, hinanap niya ang bawat sulok at lihim na lugar sa bahay. Tanging ang banyo na lang ang hindi pa na-check. Nanginginig si Marie sa loob. Nang bubuksan na sana ni In Wook ang pinto, hinawakan agad ni Jongwon ang braso niya at binalaan siyang itigil ang walang pahintulot na pagkilos. Nang tumayo ang 2 lalaki roon, parehong ayaw umalis, natakot ang pulis na baka may mangyaring malala. Mabilis niyang pinayuhan si In Wook na tumigil. Binitawan ni In Wook ang doorknob. Matapos linawin ang kanyang layunin sa pagpunta, agad siyang nagtungo sa aparador at hinanap ito. Ngunit natagpuan niya ang damit na eksaktong katulad ng hinahanap niya. Dahil dito, hindi kapani-paniwala ang pagkalungkot ni In Wook. Mayroon lamang 10 limitadong edisyon ng mga damit at may hawak silang isa. Bakit nga ba may pang-11? Hindi niya alam na nang mag-imbestiga sila sa bahay ni Haira, nahulog niya ang listahan sa lupa. Nakita ni Haira ang pangalan ng kanyang matalik na kaibigan sa listahan. Pagkatapos, tinawagan niya si Jongwon at nalaman na kamakailan lang, ipinahiram niya kay Marie ang damit. Kaya kumuha siya ng tagahatid para dalhin ang damit sa bahay ni Jongwon bago dumating si In Wook. Kaya nga nangyari ang eksena na nakita natin kanina. Galit na umuwi si In Wook. Pinagalitan niya ang pulis dahil wala itong silbi. Kahit wala siyang nakitang kapakipakinabang na ebidensya, sinabi ng kanyang intuisyon na may mali sa babae sa bahay. Upang makalimutan ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa, inalagaan niya si Marie tulad ng pag-aalaga niya sa kanyang asawa noon. Sa gabi, maingat pa niyang hinuhugasan ang mga paa nito. Naantig din si Marie sa kanyang mapagmahal na pag-aalaga. Sa pag-alala sa mga araw na siya'y pinahihirapan, naintindihan niya na ang asawa pala ang nagpapaganda ng buhay ng babae. Ang magagandang panahon ay laging maikli lamang. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto na sumira sa mainit na kapaligiran. Dumating si In Wook sa bahay ni Jongwon. Hindi niya pinansin ang may-ari ng bahay at dali-daling pumasok. Gusto niyang tiyakin kung ang babaeng nasa loob ay ang kanyang asawa. Nag-aaway ang 2 lalaki nang lumabas si Marie. Tinawag niya si Jongwon na asawa at tinanong kung sino ang bisita niya. Nagulat si In Wook sa eksena pero hindi niya nakilala na ang babae sa harap niya ay ang kanyang asawa. Kahit nagbago na ang mukha ni Marie, nanginginig pa rin siya sa malupit na tingin ni In Wook. Nang makita ito, niyakap siya ni Jongwon at ginamit ang init ng kanyang mga kamay para aliwin siya. Nang makita ito, humingi ng paumanhin si In Wook sa kanyang bastos na pag-ugali. Pagkaalis ni In Wook, sobrang natakot si Marie na halos hindi na siya makatayo. Kinailangang tulungan siya ni Jongwon pabalik sa loob ng bahay. Inaliw niya ito at sinabing okay na ang lahat. Hindi niya nakilala si Marie pero ang imahe ng mapang-abusong asawa ay bumabagabag sa kanya. Tuwing naaalala niya ang mga mata nito, parang naubusan siya ng hininga. Sobrang takot ni Marie kaya pawis na pawis siya. Matapos kumalma, pinag-isipan niya ito buong gabi.
Ilang araw na siyang nakasama si Jungwon at nagkaroon ng damdamin para sa kanya. Ayaw niyang maging pabigat kaya kinabukasan, umalis siya bago magliwanag. Umupa siya ng murang kwarto para magsimula ng bagong buhay, di niya alam na hinahanap pa rin siya ni Inwook. Kagabi, nakita niya ang asawa ni Jungwon pero ang pag-iwas ng tingin nito ay nagpahina ng loob niya. Kumbinsido siya na may kakaiba sa babae. Hiniling niya sa mga pulis na imbestigahan ang babaeng ito. Hindi alam ni Inwook na pumanaw na ang asawa ni Jungwon at ang babaeng hinahanap niya ng desperado ay ang babaeng iyon. Mabilis na nakahanap ang mga pulis ng bagong lead. Nalaman nila sa investigasyon na ang asawa ni Jungwon ay nagpapatakbo na ngayon ng isang art gallery. Kinabukasan, pumunta si Inwook sa gallery pero hindi niya nakita si Hakyong. Nakita lang niya ang babaeng hinahanap niya dati, si Hyra. Lalo siyang naging suspetsoso dahil dito. Sa walang tigil na pagtatanong ni Inwook, tumanggi si Hyra na sabihin kung saan napunta si Hakyong. Kumuha siya ng magasin na may mukha niya at tinanong kung kilala siya nito, kaya madali nilang maisara ang gallery. Binigyan niya ito ng 2 araw para mag-isip at magkikita silang muli. Hindi nag-aksaya ng pagsisikap si Inwook para hanapin sa bawat sulok ng lungsod. Sa wakas, nakahanap siya ng oil painting sa isang art gallery na tiyak na may kaugnayan sa kanyang nawawalang asawa. Pero nang humingi siya ng pakikipagkita sa namamahala, ang babae sa harap niya ay kinabahan at tinanggihan ang kahilingan ni Inwook, sinasabing nasa ibang bansa raw para sa eksibisyon. Lalo lang itong nagpahina ng loob ni Inwook tungkol sa eksibisyon na ito. Pagbalik sa kumpanya, agad niyang inimbestigahan ang art gallery. Hindi inaasahan, natuklasan ng kanyang tauhan ang isang nakakagulat na lihim. Ang namamahala sa art gallery ay ang asawa ni Jungwon na nagngangalang Hakyong. Pero 5 taon na ang nakalipas, naaksidente si Hakyong at naging vegetative state, hindi na muling nagising. Nagulat si Inwook sa balitang ito. Ilang araw pa lang ang nakalipas, nakilala niya ang asawa ni Jungwon. Paano nakatayo roon ang isang taong nasa vegetative state? Ngayon, sigurado na siyang may itinatagong sikreto si Jungwon. Ang pagkawala ni Mahri ay tiyak na may kaugnayan sa kanila. Upang malaman ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng kanyang asawa, pumunta siya sa nursing home kung saan nakatira si Hakyong. Ngunit, sa kanyang pagkagulat, hindi lamang niya hindi natagpuan si Hakyong, kundi nakita rin niya si Jungwon. Sa pagtatanong ni Inwook, sinabi ni Jungwon na kahit 5 taon nang nasa nursing home ang kanyang asawa, gumaling na siya at nakauwi na. Hindi makahanap ng ebidensya si Inwook at kinailangang umalis, pero sinasabi ng kanyang kutob na talagang nagsisinungaling si Jungwon. Pagbalik sa kumpanya, agad na sinuri ni Inwook ang lahat ng dokumento tungkol sa art gallery. Nagulat siya nang matuklasan na lubog pala ito sa utang. Ito ang nagbigay sa kanya ng breakthrough. Kinabukasan, bumalik siya sa art gallery. Tinanong siya ni Hyra kung bakit siya personal na pumunta. Sinabi niyang gusto niyang makausap ang manager. Hiniling niya kay Hyra na tawagan ito kaagad. Sinabi ni Hyra na nabanggit na niya dati na ang manager ay nasa business trip sa ibang bansa. Inihayag ni Inwook na narinig niyang nakahiga si Hakyong sa kama at hindi makabangon. Kung hindi niya makikita si Hakyong bukas, isasara niya ang art gallery. Wala nang magagawa si Hyra kundi hanapin si Mahri at sabihin ang tungkol sa panggigipit ni Inwook. Kung hindi sila matulungan ni Mahri, ang gallery na pinaghirapan nila buong buhay ay mababangkarote. Pinaghihinalaan ni Inwook na pinoprotektahan niya si Mahri. Tinanong ni Mahri si Hyra kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ni Hyra na magpanggap siyang si Hakyong at makipagkita kay Inwook. Pagka-uwi, matagal na pinag-isipan ito ni Mahri. Gusto niyang tulungan ang doktor na nagligtas sa kanya pero natakot siya na bugbugin ng asawa. Ginugol niya ang buong gabi sa pag-aalinlangan. Sa wakas, sa umaga, nagtipon siya ng lakas ng loob at lihim na sinabi sa sarili na hindi na siya si Mahri na binugbog ng kanyang asawa. Agad niyang tinawagan si Hyra at hiniling na ipadala ang lahat ng dokumento ni Hakyong dahil alam niyang hindi kayang lokohin ang mapaghinala niyang asawa ng simpleng pagpapanggap. Tinanggap ni Mahri ang mga dokumento at sinuri ang lahat ng detalye tungkol sa buhay ni Hakyong. Sinikap niyang hindi makaligtaan ang kahit anong detalye. Matapos maghanda, umupo siya sa harap ng salamin at kinumbinsi ang sarili na siya si Hakyong. Pagkatapos, inayos niya ang buhok tulad ni Hakyong, mahaba, tuwid at makinis, naglagay ng makapal na itim na maskara, at pininturahan ang kuko ng kulay lila. Alam niyang makikilala ni Inwook ang lead niya, kaya sinadya niyang magsuot ng scarf. Pagkatapos ay nagtungo siya sa art gallery kung saan naghihintay si Inwook. Hindi alam ni Inwook na ang babae sa harap niya ay asawa niya dahil kamakailan lang nagparitok ito. Natatakot din si Marie na makilala siya ni Inwook, kaya patuloy niyang sinasabi sa sarili na huwag matakot. Hindi na siya si Marie ngayon. Pero masyado siyang naghihinala, kaya hiniling niya kay Hyra na lumabas agad para malaman ang kinaroroonan ni Marie. Nag-aalala si Hyra na baka malantad si Marie, pero ginamit ni Marie ang kanyang mga mata para patahimikin siya. Pagkaalis ni Hyra, naiwan siyang mag-isa kasama si Inwook. Kailangan lang niyang magkunwaring kalmado. Pero habang ipinakikilala niya ang artwork kay Inwook, sobrang kinakabahan siya, kaya maraming galaw ng kamay na nagpahinala kay Inwook. Pinagmasdan ni Inwook ang leg ni Marie at naramdamang pamilyar ito. Sa sandaling iyon, nahulog ang scarf na nakapalibot sa kanyang leg. Agad na yumuko si Inwook para kunin ang scarf sa lupa, pero nang tumingala siya, nagulat siya sa nakita dahil nakita niya ang leg na kamukhang-kamukha ng leg ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, hindi talaga siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Alam ni Marie na nabunyag na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nagkunwari siyang kalmado, kinuha ang scarf mula kay Inwook habang ang kanyang noo ay biglang pinawisan ng malamig. Agad na tumakbo si Inwook sa banyo at nagbuhos ng malamig na tubig sa kanyang mukha para magising.
Hindi niya maintindihan kung bakit may leg ang babaeng iyon na kamukhang-kamukha ng sa kanyang asawa. Sa ngayon, hindi pa niya alam na ang babaeng nakilala niya ay ang asawang matagal niyang hinahanap, pero nagsimula na siyang magduda sa pagkakakilanlan ni Marie. Para maalis ang kanyang agam-agam, binili niya lahat ng inventaryo ng art gallery para lang makita ang lagda niya sa kontrata. Pero nang malapit na siyang pumirma, bigla namang naglabas si Marie ng nakahanda ng selyo. Nang makita ito, agad na inilabas ni Inwook ang fountain pen na dala niya. Hindi inaasahan, sinabi ni Marie na sinusunod niya ang mga regulasyon at direktang tinatakan ang kontrata. Dahil dito, napunta si Inwook sa mahirap na sitwasyon. Ngayon, maghihintay na lang siya sa susunod nilang pagkikita. Pagod na pagod si Marie dahil sa sobrang tensyon. Sakto naman, dumating si Jungwon. Nakita niya si Marie na nakasuot ng damit ng kanyang asawa. Biglang sumagi sa isip niya ang mga imahe ng kanyang asawa. Tapos may sinabi siyang nagdurog sa puso ni Marie. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang dating asawa. Ang dalawang malakas na dagok ay nagpalambot sa kanyang tuhod. Agad na niyakap ni Jungwon si Marie. Hindi inaasahan, kakalabas lang ni Inwook mula sa elevator. Mabilis na hinila ni Jungwon si Marie sa isang sulok para magtago. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Marie ay parang dam na pumutok. Agad na nabasa ng luha ang jacket ni Jungwon. Pagkaalis ni Inwook, naalala niyang tinawag siyang Hakyung ni Jungwon. Mabilis siyang lumayo sa yakap nito at sinabing siya ay naging bastos. Gusto siyang ihatid ni Jungwon pauwi pero tumanggi siya. Pagka-uwi ni Marie, naalala niya kung paano hinugasan ni Jungwon ang kanyang mga paa at inilagay ang kanyang numero bilang VIP. Lahat ng ito ay nagpahulog sa kanya kay Jungwon pero sa sandaling ito, napagtanto niyang kapalit lang pala siya ng ibang tao. Siya pala ang umibig ng todo sa kanilang dalawa. Pauwi na rin noon si Jungwon. Naisip niya na nasaktan siguro si Marie sa sinabi niya kanina pero hindi niya alam kung bakit siya mismo ay nakaramdam ng lungkot. Posible kaya na nagsisimula siyang umibig muli. Sa pag-isip nito, agad siyang sumakay ng taxi at nagmadaling pumunta sa tinitirhan ni Marie. Nagulat din si Marie nang dumating si Jungwon. Maya-maya, naglakad silang dalawa sa daan sa loob ng parke. Pinag-usapan nila ang nangyari noong araw na yon nang biglang may bisikletang humarurot papunta sa kanila. Agad na hinila ni Jungwon si Marie sa kanyang mga bisig. Humingi ng tawad si Jungwon sa pagtawag sa kanya ng maling pangalan noong araw na yon. Sinabi niya na kababisita lang niya sa puntod ng kanyang asawa at komplikado ang kanyang damdamin kaya hindi sinasadyang natawag niya ang pangalan ng kanyang asawa. Pero inamin din ni Jungwon kay Marie na talagang naguguluhan ang kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya para kay Marie pero ngayon gusto niyang seryosohin ang pakiramdam na ito. Nang marinig ito, agad na napanatag si Marie. Sa hapunan, kinausap siya ni Marie. Ang dating asawa niya ay galing sa mayamang pamilya. Wala siyang hindi kayang gawin. Pero hindi ito pinansin ni Jungwon. Sa sandaling ito, gusto lang niyang protektahan ang babaeng nasa harap niya. Kinabukasan, hinanap siya ni Hyra at hiniling na lumayo kay Marie dahil napakamapanganib ni Inwook. Tinanong niya si Jungwon kung nahulog na ba siya kay Marie. Nang makitang walang sinabi si Jungwon, tila may hinala si Hyra. Nakiusap siya kay Jungwon na kalimutan ang kanyang dating asawa. Inihayag din niya ang tunay na ugali ng dating asawa nito bago ito pumanaw. Nanloko ito sa kanya. Papunta siya para makipagkita sa kanyang lover nang siya'y na aksidente, pero hindi ito ininda ni Jungwon. Inalagaan niya ang kanyang asawa sa loob ng 5 taon hanggang sa mamatay ito, pero hindi alam ni Hyra na alam na pala ni Jungwon ang katotohanan. Tinanong niya kung bakit ginawa pa rin niya yon. Malinaw na alam niya. Pagkatapos ng aksidente ng kanyang asawa, lagi nang sinisisi ni Jungwon ang sarili dahil alam niyang makikipagkita siya sa lover niya, pero hindi niya ito pinigilan. Kaya siya na aksidente. Pero ngayon, sa harap ni Marie, ayaw na niyang magsisi pa. Pagkatapos, pinaimbestigahan niya si Inwook. Nalaman niya na ang ina ni Inwook at si Marie ay magkamukha pala noong sila'y mga bata pa. Nagkataon lang ba ang lahat ng ito? Ilang araw na ang nakalipas, nagpabantay si Inwook sa bahay ng doktor at ni Marie. Nalaman niya na hindi sila magkasama. Lalo pang nakumbinsi si Inwook na itinatago ni Hyra ang kanyang asawa. Kailangan niyang hanapin si Hyra at kausapin tungkol dito. Sa kabilang banda, natuklasan ng doktor na hiniling ni Hyra kay Marie na magpanggap bilang yumaong asawa para makipagkita kay Inwook at pumirma sa kontrata. Hinanap niya si Hyra at hiniling na kanselahin ang kontrata. Galit na tinanong ni Hyra kung dahil ba sa mukha ni Marie kaya hindi niya makalimutan si Hakyung kaya ibinibigay niya lahat ng pagmamahal kay Marie. Ngunit hindi sumagot si Jungwon. Sinamantala ni Hyra ang pagkakataon para ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya. Ngunit hindi inaasahan, sinabi ni Jungwon na ituturing niya itong parang wala siyang narinig. Nadurog ang puso ni Hyra at umiyak sa loob ng kotse. Tumingin si Inwook sa bintana ng kotse at nakita ang nangyari sa kanilang dalawa. Nagpasya siyang magsimula sa babae. Naisip niya na may alam si Hyra at tiyak na tutulungan siyang hanapin si Marie. Dahil tinanggihan ni Jungwon ang kanyang damdamin, nagsimulang tumaas ang paninibugho ni Hyra. Ayaw na niyang mabuhay para kay Jungwon. Kailangan niyang mabuhay para sa sarili at sa art gallery. Nagpasya si Hyra na makipagtulungan kay Inwook. Hiniling ni Inwook na ayain niya si Marie para makatagpo siya nito. Nang araw na yon, akala ni Marie hapunan lang ang pakay ni Hyra, kaya hindi siya nag-aalala. Pero hindi niya inasahan na makikita si Inwook. Nanginginig siya at hindi makapagtinginan ng diretsyo sa lalaki. Napansin ni Inwook na iba siya sa babaeng pumirma ng kontrata noon. Hinala niya may itinatago ito sa kanya. Habang naguguluhan si Marie, dumating si Jungwon sa tamang oras.
Hinawakan niya ang kamay nito at binigyan ng pakiramdam ng seguridad. Tuwing gusto ni Inwook makipagkita kay Marie para alamin ang tungkol sa asawa, pinipigilan siya ng doktor. Inilayo ni Jungwon si Marie. Nang nasa kotse na sila, naisip ni Marie na ang kanyang presensya ay maglalagay kay Jungwon sa panganib. Nagpasya siyang iwanan siya. Ngunit hinabol siya ni Jungwon at pinigilan. Gusto niyang protektahan ang babaeng nasa harapan niya. Sa huli, wala nang paraan si Marie para tanggihan ang kanyang damdamin. Nakita ng manyakis na asawa ang lahat. Lihim niyang sinundan si Marie pauwi. Pagkakitang umalis si Jungwon, umakyat siya para hanapin si Marie. Naghahanda ng matulog si Marie nang may makita siya sa bintana. Muling sumiklab ang kanyang takot. Nakatayo siya sa labas, kumakatok ng walang tigil sa pinto. Mabilis na nagtago si Marie sa sulok ng silid at hindi naglakas loob na gumalaw. Maya-maya, sinira ni Inwook ang pinto at pumasok, naghahanap sa paligid. Hinanap niya ang figura ni Marie at tinawag ang kanyang pangalan. Tiningnan ni Inwook ang mga painting sa sulok ng dingding. Lalo siyang nakumbinsi na naroon ang kanyang asawa. Sumigaw siya kay Marie na lumabas. Nagtatago si Marie sa sulok, natatakot na halos umiyak na siya. Maya-maya, hinawakan ng kamay niya ang damit nito, inihayag ang nakakatakot na mukha. Tinanong niya kung nasaan ang kanyang asawa at hiniling na ibigay ito sa kanya. Sumigaw siya kay Marie na lalong nagpatakot sa kanya. Sobrang takot niya na nanghina ang mga tuhod pero sinubukan pa rin niyang makatakas. Nagkunwari siyang walang alam at tinanong kung bakit siya naparito. Kinalagkad ni Inwook si Marie para humarap sa kanya. Tiningnan niya ang mukha nito, kakaiba pero pamilyar, may puot sa kanyang mga mata. Galit na sumigaw, tinanong kung nasaan ang asawa niya, sino siya at ano ang nangyari. Tiningnan ni Inwook si Marie nang may pagkagulat at hinala. Sa sandaling yon, dumating si Jungwon sa tamang oras. Sinuntok niya si Inwook, mabilis na niyakap si Marie at umalis. Habang pinapanood silang umalis, hindi ito matanggap ni Inwook. Galit na galit siya. Kumuha siya ng kahoy na patpat at tumakbo papunta sa kanila ng may puot. Binuksan niya ang pinto at nakitang magkatabi sila, lalong nagpaalab ng galit niya. Nagmadali siyang lumapit at inihampas ang tungkod kay Jungwon, tinatanong kung ano ang itinatago nila sa kanya. Natakot si Marie at tumawag ng pulis. Nag-aaway pa rin sina Inwook at Jungwon pero hindi siya katapat ni Inwook. Mabuti na lang, nakita ng bodyguard ang paparating na pulis at mabilis na hinila si Inwook palayo. Nakita ni Marie ang pasa sa mukha ni Jungwon at napaiyak. Si Inwook ay parang isang baliw. Sinira niya ang mga kasangkapan sa paligid niya. Sinuntok niya ang bakal na bakod gamit ang kanyang kamay. Naniniwala pa rin siya na itinatago ng babae ang kanyang asawa. Sinuntok niya ang bakod hanggang gumawa ng butas, pinakawalan ang galit sa pamamagitan ng pisikal na sakit. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ni Hyra na may mga sugat. Sinabi niyang sigurado siyang alam ni Hyra ang totoo pero itinatago pa rin ito sa kanya. May sikat na pintor mula sa art gallery na nasa inuupahang bahay. Ano ang nangyari? Hiningi niya kay Hyra na sabihin kung nasaan ang kanyang asawa. Tiningnan ni Hyra ang medyo nakakatakot na lalaki sa harap niya. Nagsimula siyang makiramay sa kanya. Akala niya ay hindi kailanman minahal ng sinuman ang lalaking nasa harapan niya. Ganoon din ang trahedya ng kanyang kalagayan. Hindi mapigilan ni Hyra na abutin at hawakan ang kanyang mukha. Sa mahalagang sandaling iyon, tinapik ni Inwook ang kanyang kamay palayo. Mahal na mahal lang niya si Marie. Umupo si Inwook sa isang upuan at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nakita ni Marie ang lalaking nasa harap niya na nasugatan dahil sa kanya. Hindi na niya kayang ilagay siya sa panganib kaya pumunta siya sa malayo. Bumili na siya ng tiket at naghahanda ng umalis nang tumawag si Jungwon. Nang magising si Jungwon at hindi siya matagpuan, tinawagan niya si Marie at nakiusap na huwag umalis. Naupo si Marie sa bangko, malalim ang iniisip. Kung mananatili siya, mas malalagay sa panganib si Jungwon pero hindi rin niya kayang iwanan siya. Mabuti na lang at dumating si Jungwon sa tamang oras. Pinigilan niya itong umalis at nagyakapan sila habang umiiyak. Pumasok si Inwook sa painting studio ng kanyang asawa. Kinuha niya ang smock na palaging suot ng asawa kapag nagpipinta at inamoy ito. Naalala niya ang sandaling nakita niya ang anyo ng kanyang asawa kay Marie. Nailathala sa dyaryo ang kwento ng nawawala niyang asawa at nalaman ito ng kanyang ama. Pinagalitan niya si Inwook dahil walang silbi. May asawa na siya pero hinayaan pa rin niyang mawala ito. Tunay nga siyang walang silbi. Inutusan niya si Inwook na ibalik ang kanyang asawa sa loob ng 10 araw. Pagkatapos, muntik na niyang sampalin si Inwook. Mabuti na lang at maraming tao roon kaya tumigil siya. Naupo si Inwook sa kotse, malalim ang iniisip. Tiningnan ng driver ang kanyang kamay at tinanong kung anong nangyari. Umiti lang si Inwook ng mapait. Kahit ang driver ay nakahalata na siya'y nasugatan pero walang pakialam ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, talagang nakakaawa si Inwook. Para hindi matakot si Marie kapag hinanap siya ulit ng dating asawa, dinala siya ni Jungwon sa kanyang bahay. Sinabi rin niya na haharapin nila ang mga problema ng magkasama. Nakaramdam ng kaligtasan si Marie sa piling niya. Kinabukasan, nakita ni Hyra na nasugatan si Jungwon at nalungkot pero wala itong pakialam at hindi siya kinausap. Pinaghihinalaan niya kung bakit sinadya nitong ipakilala si Marie sa dating asawa kahapon. Umaasa si Jungwon na hindi na siya gagawa ng mga pagkakamali. Pinipressure si Inwook ng kanyang ama na hanapin ang asawa sa loob ng 10 araw. Nagpadala siya ng mas maraming tao para humanap ng mga bakas tungkol sa kanya. Gusto ni Marie pumunta sa nursing home para bisitahin ang kanyang ina, pero may natuklasan siyang sumusunod sa kanya.
Tinawagan niya si Jungwon para humingi ng tulong. Hindi inaasahan, may tao ring nasa likuran ni Jungwon. Napilitan si Marie na iurong ang pagbisita sa kanyang ina. Sabay na lumabas sina Jungwon at Marie. Nagpanggap silang magkasintahan para sumuko ang taong sumusunod sa kanila. Sa kabilang banda, natuklasan ng kapatid ng doktor ang mukha ni Marie. Nagulat siya nang makita ang mukhang kamukha ni Hakyong. Hindi pinaghinalaan ni Jungwon ang kapatid, kaya sinabi niya ang totoo. Bigla na lang, inilabas ni Seung-ho ang lumang larawan nilang tatlo. Lumabas na lihim pala niyang minahal noon ang asawa ni Jungwon. Hinanap din ng tauhan ni In-wook ang kapatid ng doktor, si Seung-ho. Gusto niyang makuha ang katotohanan mula kay Seung-ho. Lihim din niyang iniimbestigahan ang nakaraan nito. Nagkasundo silang magkita sa isang araw. Dahil sinusundan sila, hindi na lumabas ng bahay sina Marie at Jungwon. Nagluto sila at masayang naglaro ng magkasama. Iba ang pakiramdam niya kasama si Marie kumpara sa dating asawa. Araw-araw, lumalim ang kanilang damdamin para sa isa't isa. Binabad pa niya ang mga paa nito para sa kanya. Inamin ni Jungwon ang kanyang pagmamahal kay Marie. Bukas, gusto niyang seryosong ipahayag ang nararamdaman niya. Gusto niyang malaman ni Marie na hindi dahil kamukha niya ang yumaong asawa kaya may damdamin siya para sa kanya. Ngayon, ang puso niya ay kay Marie na lamang. Bumili si Jungwon ng malaking bouquet ng bulaklak at pumunta sa restaurant kung saan siya nakipagkita kay Marie. Hindi pa siya nakakapasok nang makatanggap siya ng mensahe mula kay In-wook. Larawan ito ng kanyang kapatid at ng kanyang dating asawa. Nagulat si Jungwon. Bagamat alam niyang may iba pang kasangkot, hindi niya inasahan na kapatid niya yon. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay tumama ng husto, nagpakaba sa kanyang puso. Umupo si Marie sa harap niya, walang kaalam-alam sa nangyari, at umamin ng pagmamahal sa kanya. Pero tiningnan ni Jungwon si Marie na para siyang kanyang dating asawa. Bumalik sa isip niya ang mga alala ng dating kasal. Ang mga salitang inihanda niya ay hindi na niya kayang sabihin. Pagkatapos, hinanap ni Jungwon ang kapatid at tinawag siyang traidor, pero tila walang pakialam ito. Akala niya na sa pagkamatay ng dating asawang si Hakyong ay maililibing na rin ang katotohanan. Malakas pa ang paninindigan ni Seung-ho na minahal niya muna si Hakyong at si Jungwon daw ang nagnakaw ng girlfriend niya. Ngunit ayaw nang makinig ni Jungwon. Pinutol niya ang relasyon nila bilang magkapatid at umalis ng puno ng galit. Sinadya ni In-wook na sabihin yon kay Hyra bilang paghihiganti para sa sarili niya. Sinadya niyang pahirapan ang lalaking minahal ni Hyra. Hindi makapaniwala si Hyra na ganoon kalupit si In-wook. Tinanong niya ito kung ano ang gagawin niya kung may mahal ng iba si Marie. Hindi nag-atubili si In-wook, sinabi niyang papatayin niya sila. Papatayin niya silang dalawa. Ganyan daw ang pag-ibig para sa kanya. Pumunta si Hyra sa bahay ni Jungwon at nadatnan niyang naroon si Marie. Galit niyang sinabi kay Marie ang totoo, na kasalanan nito ang lahat at sinaktan niya si Jungwon. Paglabas niya, naabutan siya ni Jungwon sa pintuan. Sinisi niya ito dahil hindi pa rin nito makalimutan si Hakyong. Pagkatapos, malupit niyang ibinunyag na hindi siya minahal ng dating asawa nito. Bukod pa roon, walang awa niyang pinalaglag ang kanilang sanggol at nagkunwaring aksidenteng nahulog sa harap ni Jungwon. Nagmakaawa si Hyra kay Jungwon na kalimutan na si Marie. Kung hindi, papatayin sila pareho ng asawa niyang si In-wook. Lubhang nasaktan si Jungwon sa narinig. Nakita ni Marie si Jungwon na nakaluhod sa lupa, umiiyak. Nagmadali siyang lumapit para aliwin siya, ngunit tiningnan siya ni Jungwon at galit na tinanong kung bakit niya ito minahal ng lubos, bakit siya trinato ng ganoon, bakit siya pinagtaksilan, at bakit siya pinahirapan. Samantala, natutulog si In-wook nang managinip siya ng masama. Nakita niya si Marie na nagbago at naging ibang tao. Nagising siya sa takot, pati ang kanyang ika-6 na pandama ay kinatatakutan niya. Hindi siya makapaniwala sa imahe ng nawasak na mukha ng taong pinakamamahal niya. Pinilit niyang aliwin ang sarili na panaginip lang iyon. Pagkatapos ay kinuha niya ang lumang larawan nila ni Marie. Nang makita niya si Marie sa larawan, unti-unti siyang kumalma. Sa kabilang banda, napansin ni Marie na hindi maganda ang kalagayan ni Jungwon. Natatakot siyang baka saktan ito ni In-wook. Naglakas loob siyang magpanggap na asawa ni Jungwon upang makausap si In-wook. Papunta pa lang siya sa opisina ni In-wook nang makita niya ang dating biyenan, isang tagpong hindi niya inasahan. Habang dumaraan siya, tinawag at binati siya nito, dahilan para halos matigilan siya sa pagkabigla. Doon niya nalaman, mula sa investigasyon ng ama, na walang nagawang masama ang anak nito. Malapit nang magsara ang art gallery ni Hyra, at hinala niya ay sinasamantala nito ang kanyang anak. Nasa opisina si In-wook nang malaman niyang nagkita ang dalawa. Mabilis siyang bumaba para magpaliwanag. Pinrotektahan niya si Marie sa harap ng kanyang ama, takot na baka saktan ito. Pagkatapos, mabilis niyang hinila si Marie palayo. Pagdating sa opisina, galit na sinabi ni Marie na itigil na ang pagpapahirap kay Jungwon. Ang mga lumang larawan ay usaping pampamilya niya. Bumalik na siya kay Jungwon at hiniling niya kay In-wook na huwag nang makialam sa kanilang pribadong buhay. Napansin ni Marie na hawak-hawak ni In-wook ang kanyang cufflinks. Naalala niya ang pambubugbog noon at muling bumalik ang takot. Napansin ito ni In-wook at lalo siyang naghinala. Nang paalis na si Marie, bigla niya itong pinigilan. Mabilis ang tibok ng puso ni Marie, parang lulundag mula sa dibdib. Nakita ni In-wook ang takot sa mukha niya at lalo siyang nakumbinsi sa isang bagay, ngunit pilit niya iyong itinatanggi, sinasabing kathang-isip lamang ang lahat. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Agad niyang nalaman kung saan nakatira ang ina ni Marie. Pumunta si In-wook sa nursing home, nakita siya ni Mira at Jungwon kaya't agad silang nagtago. Pumasok si In-wook sa kwarto upang makita ang kanyang biyenan.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha nito ang isang lumang larawan, umiti, at sinabing iyon ang kanyang manugang. Sa isang iglap, naramdaman ni Inwook ang matinding pagtataksil, siya ang tunay na manugang, ngunit dinala ni Marie ang ibang lalaki sa harap nito. Mabilis siyang tumakbo palabas ng nursing home, ngunit nakaalis na ang dalawa isang minuto bago siya dumating. Hinanap niya ang direktor ng nursing home na kapatid ni Jungwon, si Seungho. Hinarap niya ito at tinanong kung saan dinala ni na Jungwon at Hakyung ang kanyang asawa. Ipinakita naman ni Inwook ang video mula sa araw ng aksidente ni Hakyung. Doon nakita na magkasama sina Hakyung at Seungho, naglalambingan at hindi nakabantay, kaya naaksidente si Hakyung. Nakita ni Seungho ang walang malay na katawan nito, ngunit hindi siya tumawag ng pulis. Natakot siyang masira ang kanyang karera, kaya tumakas siya at iniwan si Hakyung na wala ng malay. Galit na galit si Inwook nang malaman na patay na pala si Hakyung. Kung ganoon, sino ang babaeng kaharap niya nitong mga nagdaang araw? Sa wakas, nalaman ni Inwook ang buong katotohanan, nagpa-plastic surgery ang kanyang asawa at nagpakilalang ibang tao at nakaharap niya ito nang hindi niya nalalaman. Hindi iyon matanggap ni Inwook. Pinuntahan niya ang puntod ng tunay na asawa ni Jungwon at nang makita niya ang larawan, tuluyang nagdikit-dikit ang piraso ng katotohanan. Doon niya napatunayang tama ang hinala niya. Unti-unti siyang nasira ang isip. Tinawagan niya si Marie, ngunit hindi ito sumagot. Noong oras na yon, magkasama sina Marie at Jungwon sa biyahe. Sa wakas, kinumpirma nila ang relasyon at opisyal nang nagsimulang mag-date. Hindi mahanap ni Inwook ang kanyang asawa, kaya pumunta siya sa art gallery ni Hyra at nagwala. Hinihingi niya ang katotohanan. Itinuring siyang baliw ni Hyra. Sinabi niyang nahulog ito sa delusyon dahil sa pagkawala ng ina at hinahanap ang pagmamahal sa babaeng kamukha nito. Naawa pa siya. Pero sa gitna ng luha ni Inwook, bigla siyang natawa ng hindi normal. Galit niyang itinutok ang baril kay Hyra at pinilit siyang tawagan si Marie. Tinawagan niya si Marie at sinabing bumalik bago magtanghali o papatayin niya si Hyra. Takot na takot si Marie. Hindi niya sinabi kay Jungwon, umalis siya at sumakay ng tren pabalik. Sa art gallery, sinalubong siya ni Inwook at niyakap, ngunit itinulak siya ni Marie at sinabing hindi na siya mahalaga at napalitan na siya ng iba. Bigla niyang sinabi na maaari nilang ibalik ang lahat sa simula, gagawin niya ang lahat para ibalik ang dating hitsura nito. Nang makita niya ang takot sa mukha ni Marie, bigla siyang tumawa ng parang baliw, umiiyak at natatawa ng sabay. Biglang itinulak ni Hyra si Inwook at sinabihan si Marie na tumakbo. Bumagsak si Hyra at nawalan ng malay. Hinabol ni Inwook si Marie. Dumating si Jungwon pero huli na. Nakuha pa rin ni Inwook si Marie. Dinala niya ito sa kanyang villa, takot na malaman ng ama na nag-iba na ang mukha nito. Nagmamakaawa si Marie na pakawalan siya. Wala na ang hitsura na minahal niya at may iba na siyang mahal. Ngunit galit na sinabi ni Inwook na kaya niya itong patawarin, ngunit kung lalaban pa siya, haharap siya sa doktor at magpapahanap ng taong magbabalik ng dating mukha nito. Kinulong niya si Marie sa isang silid. Umiyak si Marie sa pangungulila kay Jungwon. Umiyak din si Inwook sa pag-alala sa asawa. Tinawagan niya ang mga plastic surgeon pero tumanggi silang lahat. Hinarap niya si Seungho at pinagbantaan na ibalik ang dating mukha ni Marie, ngunit sinabi nitong si Jungwon lamang ang may kakayahan dahil siya ang doktor na lumikha ng bagong mukha ni Marie. Kaya ipinadukot ni Inwook si Jungwon at pinilit na operahan si Marie o mamamatay siya. Naglumuhod si Marie sa harap ni Inwook para iligtas si Jungwon. Lalong nagalit si Inwook nang makita niyang lumuluhod ang asawa niya para sa ibang lalaki. Sinuntok niya si Jungwon. Sa silid, sinabi ni Marie kay Jungwon na pumayag siyang ibalik ang dating hitsura, basta huwag siyang masaktan dahil sa kanya. Gusto sana siyang hawakan ni Jungwon pero umatras si Marie, alam niyang pinapanood sila ni Inwook. Iniwan sila ni Inwook at bumalik sa kwarto para tingnan ang larawan ng kanyang asawa. Hindi napigilan ni Jungwon ang sariling hawakan ang scalpel. Wala nang nagawa si Marie kundi aliwin si Inwook, sinabi niyang gusto niya ng ibang mag-opera at hindi mahalaga kung ano ang hitsura niya. Ibinalik siya ni Inwook sa silid, si Jungwon na lang ang naiwan at halos mawala sa sarili. Habang pauwi, nabalitaan ni Inwook na nasa kalsada si Marie. Handa na siyang tapusin ang buhay para hindi na makabalik sa kanya. Mabilis siyang hinila ni Inwook, walang pakialam sa sariling kaligtasan. Pinagbantaan siya ni Marie na huwag saktan si Jungwon o sisirain niya ang sarili niya. Takot na takot si Inwook. Dinala niya si Marie pauwi. Sinubukan niya itong halikan pero tinanggihan siya. Sa utos ng ama, dapat ibalik niya si Marie upang makita ito. Sinabi niyang hindi pa gumagaling si Marie. Sinadya ng kanyang ama na sabihing sinungaling si Inwook mula pagkabata, dahilan kaya iniwan siya ng ina hanggang sa mamatay. Nawasak ang loob ni Inwook. Kinuha niya ang litrato ng ina at unti-unting kumalma. Binalikan niya si Marie para yakapin ito, siya lang daw ang nagbibigay ng kapayapaan. Pero nang humarap si Marie, nakita niya ang ibang mukha. Bigla siyang nawala sa interes at itinulak ito. Kinagabihan, habang umuulan, nakita niyang bumalik si Marie, ngunit hindi niya ito matingnan ng may saya dahil sa ibang anyo. Kinabukasan, nalaman ng ama ni Inwook ang plastic surgery ni Marie. Galit na galit siya at muntik na itong saktan, pero dumating si Inwook at niyakap siya. Siya raw ang saktan, huwag ang babaeng mahal niya. Ngunit ng gabing iyon, muli siyang nabaliw at inatake si Marie. Tumakas si Marie papunta sa painting studio, kinuha ang memory card na may video ng karahasan ni Inwook. Bigla itong inagaw ni Inwook. Napanood niya ang video at hindi makapaniwalang nagawa niya yon. Ngunit matapos ang ilang segundo, sinisi niya ang lahat kay Marie. Nag-away sila. Sinabi ni Marie na hindi iyon pag-ibig.
Nabaliw si Inwook, pinilit siyang umamin na kasalanan niya ang lahat. Hindi pumayag si Marie kahit ikamatay niya. Kinabukasan, magkakasama silang kumain sa isang restaurant. Nandoon si Hera. Nakita niyang papunta sa banyo si Marie at sinundan siya. Doon, natuklasan niyang may sugat si Marie. Mabilis siyang tumakbo pabalik para sabihin kay Jongwon. Namumula ang mga mata ni Jongwon sa galit. Dumiretso siya sa bahay ni Inwook. Nagyakap sina Marie at Jongwon sa isa't isa. Kumuha ng baril si Inwook. Natakot ang dalawa at umatras, pero itinutok ni Inwook ang baril sa kanyang sariling ulo, na labis na ikinagulat ni Marie. Sinabi ni Inwook na isang bala lang ang nasa baril. Gusto niyang patunayan ang pagmamahal niya kay Marie. Mabilis na lumuhod si Marie at nakiusap sa kanya na tumigil. Tiningnan ni Inwook si Jongwon nang may mapanghamon na ngiti. Ngunit hindi inaasahan, kumuha rin ng baril si Jongwon. Lumuhod si Marie sa sahig. Kahit gaano pa siya magmakaawa, hindi sila titigil. Umiyak siya at nakiusap sa kanila na tumigil. Sinabi ni Jongwon na duwag ang magbanta gamit ang sariling buhay. Pinayagan sila ni Inwook na umalis. Pero pagdating sa gate, tumakbo ang sekretarya at binigay ang telepono kay Marie. Dinala pala ni Inwook ang ina ni Marie sa bahay. Sinadya niyang dalhin ang ina para pilitin si Marie na bumalik agad sa kanya. Kung hindi, hindi niya siya masisisi. Ang ina ni Marie ang kahinaan niya. Nang makita niya ang ina ng ganito, agad siyang tumakbo pabalik. Pinigilan si Jongwon ng mga gwardiya. Sa isang iglap, iniwan ni Marie si Jongwon at tumakbo pabalik. Naiwan si Jongwon, lumulungkot mula sa malayo. Ngayon, wala nang pakialam si Inwook sa anuman. Gusto lang niyang makasama siya, kahit sinabi ni Marie na hindi niya ito mahal. Umiyak si Inwook at sinabing wala na itong kaso sa kanya. Tinanong niya kung talagang mahal niya si Jongwon. Hindi nag-atubili si Marie. Sinabi niyang oo. Tila nabaliw si Inwook sa kawalan ng pag-asa at sumigaw. Sinabi niya bukod sa kanya, sino pa raw ang mamahalin niya? Sinabi ni Marie na hindi na sa kanya ang kanyang katawan at puso. Gusto ni Inwook patunayan ang pagmamahal sa asawa, kaya itinutok ang baril sa sarili. Dati, gusto ni Jongwon dalhin ang recording sa bahay ni Marie sa abogado para sa diborsyo dahil sa karahasan. Pero hindi sapat ang recording lang. Sinabi ng abogado na kailangan niya ng video na ebidensya ng karahasan o medical na diagnosis tungkol sa mga pinsala niya. Mabuti na lang, lihim na nai-record ni Marie ang pagbubugbog sa kanya ni Inwook noong gabing iyon. Dahil hindi siya makalabas, sinadya niyang itago ang memory card sa loob ng painting. Hiningi niya sa kaibigan na kunin ito, pero si Jongwon ay naghanap buong gabi at walang nakitang kakaiba sa painting. Samantala, nahanap na rin ni Inwook ang doktor na nag-opera kay Marie. Ngayong araw, dadalhin niya si Marie doon. Nasa biyahe na sila. Sa wakas, nakita ni Jongwon ang memory card na nakatago sa painting. Nakita niya si Marie na puno ng pasa mula sa bugbog ni Inwook, sumakit ang puso ni Jongwon. Agad niyang tinawagan si Inwook at binalaan na huwag dalhin si Marie para sa operasyon. Itinaas niya ang video recorder at hiningi na hiwalayan ni Inwook si Marie. Kung hindi, ilalabas niya ang video at sisirain ang buhay ni Inwook. Umuwi si Inwook na wala ng pag-asa. Napatingin siya kay Marie nang may awa at tinanong kung gusto niyang umalis o manatili. Hindi nag-atubili si Marie. Gusto niyang umalis. Hinayaan siya ni Inwook. Nag-iisa siyang nakaupo sa bahay at tahimik na umiiyak. Uminom siya at umiyak. Itinutok niya ang baril sa sarili niyang ulo. Hindi niya mapigilan ang kanyang isipan. Umaasa siyang babalik si Marie. Kinabukasan, sinunog ni Inwook ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa kanila at pinag-file ng diborsyo. Maging ang kanyang malapit na sekretarya ay nagulat. Tinawagan ni Inwook si Marie at sinabing pumayag siya sa diborsyo, pero may isang kondisyon. Gusto niyang pumunta silang dalawa lang sa korte. Pinuntahan din ni Inwook si Jongwon at sinabi ang kanyang desisyon. Bagamat nagulat si Jongwon, pumayag siya. Pumunta si Marie sa tagpuan. Papunta na sana sila sa korte, pero pinabalik sila ni Inwook. Gusto niyang huling kumain kasama si Marie. Akala ni Inwook kaya niyang kalimutan si Marie, pero nang makita siya, nagsisi siya. Habang kumakain sila, nagmakaawa siyang mag-isip muli si Marie. Pwede silang bumalik sa dati nilang kalagayan. Hindi nag-atubili si Marie. Sinabi niyang tapos na ang kwento nila. Walang sinabi si Inwook. Habang dinadala niya si Marie sa korte, tumawag si Jongwon. Narinig ni Inwook ang tawag at nainis siya. Pagdating sa korte, bigla niyang iniliko ang kotse. Nagmakaawa siya kay Marie, ito na ang huling beses. Pumunta tayo sa amusement park, alalahanin ang dati. Tapos nagmaneho siya ng pabaya. Nakita ni Marie si Inwook na ganito, gusto niyang tumalon sa kotse pero pinigilan siya. Nakarating sila sa damuhan sa tabi ng kalsada. Galit na hinilan niya si Marie sa damuhan. Samantala, hindi makontak ni Jongwon si Marie. Pumunta siya sa lokasyon nito. Nakaawang tanong ni Inwook kung minahal ba siya ni Marie kahit kailan. Hindi nag-atubili si Marie. Sinabi niyang hindi niya ito minahal kailanman. Pasensya na. Sinabi niya kay Inwook na hindi siya ang minahal nito, kundi dahil kamukha niya ang ina nito. Handa nang hilahin ni Inwook ang gatilyo para patunayan ang pagmamahal niya. Mabuti na lang at napigilan siya ni Marie sa tamang oras. Kiskis lang ang tama ng bala sa kanya. Pareho silang nawalan ng malay sa lupa. Nang magising si Marie, agad siyang tumawag ng ambulansya. Nakoma si Marie dahil sa matinding pagkabigla. Sabay silang dinala sa ospital. Nang tumakbo si Jongwon sa damuhan, wala na sila roon. Nagising si Inwook at tumanggi sa operasyon. Wala siyang pakialam at naghanap kay Marie.
Pagkagising ni Marie, tumakas siya mula sa ospital. Muntik na niyang masalubong si Inwook. Nagtago siya sa likod ng puno, hinintay itong dumaan. Hindi mahanap ni Inwook ang kanyang asawa. Tumayo siya sa harap ng pinto, sumisigaw ng malakas. Dahil sa matinding concussion, nakoma siya ulit. Nang tumakbo si Jungwon, nakita niya si Inwook na parang baliw. Tumanggi siyang operahan at patuloy na tinatawag si Marie. Si Marie ay parang nawawalang kaluluwa sa daan. Nagkataong nakita siya ni Jungwon. Sa wakas, muli silang nagkita. Naalala nila ang unang pagkikita at napaiyak si Marie. Nagising si Inwook at gusto niyang hanapin si Marie. Inutusan niya ang kanyang sekretarya na dalhan siya ng damit. Sinabi ng sekretarya na nalaman na ng pulisya ang pagkidnap ni Inwook kay Marie. Hinihintay daw muna siyang magising bago pumunta sa istasyon ng pulisya. Nagwala si Inwook at sinabihan ang sekretarya na ilihis ang atensyon ng mga pulis para makatakas siya. Pumunta siya sa kwarto ni Marie pero nakasalubong niya si Haira sa labas ng pinto. Pinayuhan siya ni Haira na tumigil pero wala siyang pakialam. Itinulak niya ito sa isang tabi at tumakbo papasok. Mabilis na tinawagan ni Haira si Jungwon. Tumakbo si Jungwon palabas para pigilan si Inwook. Sinabi niya na lumabas muna sila at mag-usap sandali. Sinabi ni Inwook na hindi ganoon kadali matatapos ang kwento nila ni Marie. Matatapos lang ito kung isa sa kanila ang mamatay. Sinabi ni Jungwon na nasa kamay ni Inwook ang kaligayahan. Basta't bumitaw lang si Inwook, pareho silang magiging masaya. Galit na sinalakay ni Inwook si Jungwon. Gusto niyang itulak ito pababa. Pero dahil may sugat pa ang kanyang ulo, humina ang kanyang lakas. Nakataka si Jungwon mula sa pagkakahawak ni Inwook. Sa wakas, naintindihan ni Inwook na kahit ano pang gawin niya, hindi na babalik si Marie. Naisip niya ito at tumalon sa barandilya. Hiniling niya kay Jungwon na itulak siya pababa. Sa ganitong paraan lang matatapos ang lahat. Sa sandaling iyon, blanko rin ang isip ni Jungwon. Galit niyang hinawakan ang damit ni Inwook. Nagmakaawa si Inwook kay Jungwon na patayin siya. Gusto talaga ni Jungwon gawin ito para kay Marie, pero sa kritikal na sandali, dumating si Marie. Nakiusap siya kay Jungwon na huwag magkamali dahil sa kanya. Galit na itinapon ni Jungwon si Inwook sa lupa. Mabilis na dumating ang mga pulis at inaresto si Inwook. Sa istasyon, pinipon ni Marie ang kanyang tapang at ikinuwento ang pang-aabuso at pagpapalit ng mukha. Kakalabas lang ni Inwook sa istasyon nang mapaligiran siya ng mga reporter. Inamin niya ang ginawa niya kay Marie. Hindi lang yon, ibinunyag din niya ang iligal na negosyo ng ama, sinisira ang kumpanya nito. Sa kotse, sinabi ni Inwook sa kanyang sekretarya na naglipat siya ng pera at pinaalis ito sandali dahil alam niyang tanging ang sekretarya lang ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Pero sinabi ng sekretarya na mananatili siya sa tabi ni Inwook kahit pa siya'y mamatay. Umuwi si Inwook at sinabihan ang kanyang madrasta na umalis agad dahil tapos na ang lahat. Itinutok niya ang baril sa kanyang ama, kinamumuhian siya dahil ginawa siyang ganito. Hindi inaasahan, sinabi ng ama ni Inwook na kung papatayin niya ito, wala siyang pinagkaiba sa kanya. Sumigaw si Inwook na hindi siya katulad nito. Sa huli, hindi nagawa ni Inwook. Nasa kwarto niya si Marie. Nawalan siya ng malay dahil sa pag-inom ng gamot. Akala niya si Haira ang bumalik. Hindi inaasahan, dinukot siyang muli ni Inwook. Nang matuklasan ito ni Jungwon, tinawagan niya si Inwook pero nawala na ang bait nito. Binigyan niya si Jungwon ng address, sinabihan siyang pumunta para makitang mamatay sila ni Marie sa harap niya. Dinala ni Inwook si Marie sa pool sa villa, niyakap siya at sinabing magkasamang mamamatay. Habang nagsasalita, itinutok niya ang baril sa puso nito. Sa ganitong paraan, maaari silang mamatay sa isang putok. Sa sandaling iyon, manhid si Marie. Hindi na siya natatakot o lumalaban pa. Biglang sumakit ng matindi ang ulo ni Inwook. Sinamantala ni Marie ang pagkakataon para itulak si Inwook palayo. Itinutok niya ang baril sa ibang direksyon. Nahulog si Inwook sa pool. Hindi siya lumaban. Sa ilalim ng tubig, sa wakas na unawaan ni Inwook. Nang mawala ang kanyang mga mata, nakakakita siya gamit ang puso. Nang malapit ng wakasan ng buhay, nakita niya si Jungwon na yumakap kay Marie. Tumayo muli si Inwook at itinutok ang baril kay Jungwon. Ngunit di inaasahan, sinalo ni Marie ang bala para sa kanya at nawalan ng malay. Si Inwook ay talagang nabaliw sa sakit. Hindi siya makapaniwalang pinatay niya ang taong minamahal. Sa sandaling iyon, hindi nag-atubiling magpakamatay si Inwook. Gusto niyang maging taong nakakaunawa sa pag-ibig. Kapag nagawa niya, ibibigay niya ang pinakamagagandang bagay sa mundo. Sa gayon, natapos ang trahedyang buhay ni Inwook. Sa buong buhay niya, walang tunay na nagmahal sa kanya. Si Marie ay nailigtas sa tamang oras at nakaligtas. Pagkatapos, namuhay sila ni Jungwon ng masaya magpakailanman. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.